Hala mga friendship, paano naman kumuha ng property ang isang OFW? Kailangan ba nandito kayo? Hindi naman friends. Actually, ang kailangan natin i-establish is dapat meron kayong representative o sa legal term ay attorney in fact. Ayan, sa pag-ibig financing, kahit sino pwede niyong maging attorney in fact. Pero sa bank financing, usually, kailangan ay immediate family or relatives mo pa rin. So, case-to-case basis siya. And then, magpaproceed tayo sa usual process. Number 1, reservation process. Sa reservation, ang kakailanganin mo ay 2 government IDs at dahil kayo ay OFW, ang isa sa IDs na yon ay dapat passport. Make sure lang na hindi expired. Okay? And then, isa pang government ID, dapat primary. So, SSS ID, voters, PRC, driver's license, and the like. Kakailanganin din friends ng resident ID or work permit or visa na nagpapatunay na legit ang inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. And job contract friends, no? Lahat ng pages, magmula umpisa hanggang dulo, kailangan po ay complete, clean, and clear. Ayan. So, ipapadala nyo po ba yung mga requirements nyo dito sa Pilipinas? Via messenger, yes. Pero yung hard copy, hindi naman po kailangan. So, kailangan lang gumamit kayo ng application such as Cam Scanner para malinaw yung mga requirements nyo. No? So, sa reservation process, kapag meron na kayo nung reservation fee, 2 government IDs, at saka job contract, ay papipiliin na kayo ng block and lot. Kung kayo ay gustong magnegosyo, I suggest pumili kayo ng block and lot sa mataong lugar o yung dinadaanan ng mga tao kasi nandun yung mga target clients nyo. Pero kung private kayong tao, I suggest perimeter fence o yung bahay na ang likod niya ay yung pader na. Kagaya namin, yun yung pinaka-favorite namin sa mga properties kasi ayaw namin na may katalikuran or gusto namin is fresh yung nakita namin sa likod. Kung kayo naman po ay may anak, no, pwede po kayo malapit sa playground or pumili po kayo ng block na konti lang ang unit para hindi daanan ng sasakyan. No? Kasi normally kapag konti yung unit sa blocks, nasa gilid-gilid yan. Or pwede naman po kayong pumili ng mga unit na malapit sa gate. Pero normally, mas mahal siya than usual. Okay, so kapag nakapili na po kayo ng block and lot, bibigyan po kayo ng resibo, katunayan na kayo po ay nagbayad ng reservation fee. Number 2, no? After 30 days, kailangan po ay magbayad tayo ng down payment or equity. Ano naman po ang mangyayari kapag hindi kayo nakapagbayad? Mafo-forfeit po ang inyong reservation at ibibenta po nila ito sa iba. Pwede nyo bang i-refund yung reservation fee? Non-refundable po ito. Okay? So, dapat kapag bumili ng property, sure na sure. And then, from reservation date, halimbawa, October 19, meron kang isang buwan up to November 19 para kumpletuhin ang inyong requirements. Madadali lang naman yung mga requirements, friendship. Meralco, kahit hindi nakapangalan sa inyo, or kahit hindi nakapangalan sa representative nyo, kasi sila naman yung magsasabit niyan. Birth certificate, no, kung single, or marriage certificate kung married. So, either or lamang po. Halimbawa na sa ibang bansa ka at wala ka nun, yung representative mo or ikaw ay pwede pong mag-request via online. Tapos, i-deliver na lang po sa residence ni attorney in fact o na representative at sila po ang magpapasa sa amin. Okay. And then, yung mga usual requirements kagaya ng barangay clearance, diba? So, pwede pong kumuha si representative ng barangay clearance on your behalf sa barangay kung saan siya nakatira, no, na may nakalagay na for housing loan purposes. After, no, ng down payment na mag-start, is i-schedule naman po kayo for orientation. Minsan, during the 30 days, nag-orient na. Minsan naman, pagkatapos ng down payment or equity. So, case-to-case basis ang orientation. Ang orientation ay suggest, sumali po kayo lalo na kung merong online kasi dyan nyo po malalaman ang mga rules and regulations ng subdivision, pati ang processing ng housing loan application. Ang next po natin, no? Halimbawa, tapos ka na sa down payment or equity, fully paid mo na siya, ang gagawin natin ay ipaprocess or i-apply sa housing loan application. Ikaw ba ang magpaproseso nun or ang iyong attorney in fact?
Hindi naman, friends. Kailangan nyo lang mag-submit ng requirements. Then kami na ang bahalang magproseso ng housing loan application nyo. Okay. So, bakit kailangan fully paid muna yung down payment or equity bago i-process yung housing loan application? Requirement kasi yan, friendship. Isa siya sa mga requirement. Ano-ano ba yung mga requirement? Una, dapat tapos na yung bahay. Pangalawa is dapat fully paid ka na. Pangatlo is complete ka ng documents. Yan, para maproseso ang yung housing loan application. Minsan, meron pang mga ibang factors, no? Case-to-case basis siya. So, after nun, friends, kapag naproseso na yung housing loan mo at na-loan approve ka na, is i-schedule ka ng inspection. So, kailangan mo bang umuwi ng Pilipinas para mag-inspect? Hindi. Si representative na yon. Para sa mga buyers namin na walang technical knowledge sa pag-check ng bahay, sinasamahan namin sila ng libre. Kasi may mga defects na hindi nakikita ng mata. So, paano kapag may defect yung bahay during inspection? Gagawin pa yon ni developer for free. So, kapag okay naman na sa inyo yung unit at in-accept nyo na, the same day, makukuha nyo na rin ang susi. May babayaran ba kayo after nun? Yes. Ang tawag doon ay move-in fee. Ang move-in fee, mga friends, is yun yung kuryente, tubig, amilyar or real property tax, at saka HOA dues. Babayaran nyo yun. Magkano naman siya? Depende, no, sa project or sa developer. Ang importante lang sa RPT or amilyar is hingin nyo yung kopya ng resibo kasi kakailanganin nyo yun. Ganun siya. No? So, kapag naka-apply ka na ng mga utilities, no, pwede na lumipat. So, congratulations. So, yan po ang proseso ng pagbili ng pabahay kung kayo ay OFW. Kung kayo po ay may mga katanungan, wag po kayong mahihiyang magtanong. Normal po ang maraming tanong sa nag-i-inquire ng mga pabahay. So, again, I'm Lucy Domingo. I am a licensed real estate broker and appraiser. Ako po ang operations head ng BD Domingo Realty and Construction Work. Magtanong po kayo sa amin, malay nyo, matulungan po namin kayong magkaroon ng bahay or condo since hawak po namin lahat ng developer and properties all over the Philippines. Ayun lang, salamat po. Bye!